Hi guys, this is me Cleon and welcome to my channel. For tonight ay naisipan ko mag-vlog and sinipag ang tao na to. I'm so excited for this vlog because question and answer ang gagawin natin. And medyo na-spoil ako, medyo nakita ko na yung ibang question kaya sobrang excited ako kasi gusto ko na silang sagutin lahat. So, wag na natin ito patagalin pa. Let's start! Okay, the first question. What's your goal? Ayan, napakasimpleng tanong lang yan sa akin. Wow! Uy, ang yabang! And maging ganap na actor sa Pilipinas, at maging sikat na vlogger, TikToker, and maging sikat pa sa iba-ibang apps sa social media. Okay, the second one. Sino ang pinaka-hate mo na kapitbahay? Okay. Sa sana si wala, kasi lahat talaga sila, nakasama ko sila, bata pa lang ako, and matagal na kami magkakasama lahat, kaya, alam mo yon. Pero yung mga bata kami, syempre may mga away dahil, syempre bata pa kami. Hindi pa na namin alam yung mga, yung tamang pagrespeto sa isa't isa, ganun. Dito din sa Carmona, wala din talaga. Okay, for the third question, how will you survive in this cruel world? Siguro ano. Mabuhay lang masaya. Kamusta naman sa bago mong school? Actually, maganda yung nai-experience ko ngayon dito sa Carmona National High School. Yan, shoutout. Hindi lang sila nakafocus sa mga subject na dapat matutunan mo yung ganyan subject, ganon. Dapat magaling ka sa ACADS. Binibigyan pansin din nila yung mga skills mo. Talagang pinapa-improve din nila. Okay, pang limang question. How's your life? Ayos. Sobrang thankful ako. Sobrang grateful ako. Sobrang lucky, napaka-lucky kong person. Bakit mo napag-isipang mag-vlog? Gusto ko din talaga dati pa mag-vlog kasi parang ang saya i-share sa mga tao na kung paano yung nagiging buhay mo. Mismo na ba ang school year 2022-2023, grade 9 Nara? Magiging honest ako. Actually, hindi ko miss ang Nara. Miss ko lang yung circle ko doon, pero yung section hindi. Kasi, ang daming toxic na nangyayari, ang daming issue na nangyayari doon. Talaga, grabe. Maliit na circle ko, ayun lang yung mga namimiss ko doon. Favorite food? My favorite food is... Wait. Actually, wala talaga akong favorite eh. Kahit sa color, kahit sa mga ganto, sa mga damit, gano'n. Wala talaga akong favorite. I don't know. Bakit hindi ako nagkakaroon ng favorite? Siguro parang okay sa akin lahat, gano'n. Or, ewan ko, hindi ko talaga alam. Pero siguro, sabihin na lang natin, champorado. Champorado na lang. Sige. Next. Musta sa new environment? Masaya talaga dito. Lalo na sa school kasi yung mga students doon, napaka-approachable nila, tas napaka-friendly nila, napaka-kind nila. At dito kasi inaalagaan ng mayora namin at ng mga tao na rin yung kapaligiran. Dahil ayun yung pinaka-dapat una nating pinapahalagahan kapag nakatira tayo sa isang bayan, yung ating kapaligiran. Next question is, who is your greatest love? Actually, wala pa ako nagiging ka-relationship since birth. Meron ata grade 2 and grade 4. Pero hindi ko sila naging jowa. Parang puppy love, flirting lang, more in flirting gano'n. Tapos more on sulat pa nun dati. Actually, straight talaga ako dati. When I was in grade 2, nagkaroon ako doon ng babaeng friend, and ayun, hanggang sa tumagal, parang nagkaka-developan, ganun.
Tapos parang nagkaka-inlaban na ganun. Tapos nung grade 4 naman ako, may naging ano din ako doon. Naging kalandian. Malandi kasi yung tao na to. Ayun, babae din yon. Actually, kambal sila. Panganay yung unang na-inlove sa akin. Tapos nagsusulatan kami, ganun. Tapos sila pa yung nagbibigay ng gift sa akin. Sila yung nagbibigay. Mostly, di ba, dapat ang boy ay magbibigay ng gift. Tapos pumalit naman yung bunso. Tapos pag nawala yung bunso, pumapalit yung panganay. Ganun, palitan lang. Kapag nawala yung bunso, pumapalit naman yung panganay. Idol! Di ba? Like ngayon, medyo na ano ako, naka-cringe ako now. Pero ayun, ang greatest love ko, si... Abangon sa pagbabalik ng... Hindi ko naman siya naging ka-relationship, pero siya talaga yung talagang masasabi kong greatest love. So, yung naging bay ako, siya yung una kong naging crush. Kaya masasabi kong greatest love ko siya kasi talagang nag-effort ako, tapos talagang minahal ko talaga siya. Nagbigay ako ng mga sign na gusto ko siya, pero na friendzone ng tao na to. What makes you happy these days? Unting-unti ko nang nakakuha yung mga gusto ko, ganun. Tapos, nagagawa ko na rin yung mga gusto ko din gawin, ganun. Do you miss your old friends? Yes, I miss my old friends. Pero, pinaka-miss ko talaga yung best friend ko, si Chozon. Siya talaga yung pinaka-miss ko kasi ang tagal na talaga naming nag-uusap and alam na namin yung mga baho sa isa't isa. Okay, after 10 years, how do you see yourself? Siguro, sikat na. Siguro, nabibili ko na yung mga bagay na gusto ko and natitreat ko na yung family ko ng sarili kong pera. And ayun, sana one day mangyari yon and sana kahit hindi pa mag 10 years mangyari na yon. Huy, nagmamadali. Okay, next. If you're going to be an idol, will you make a group or solo? Siguro group. Actually, kapag nangangarap ako, ayoko nang may group or ayokong may mga kasama ako kasi gusto ko talaga kasi yung opinion ko lang yung nasusunod, tapos gusto ko ako yung mga suggestion ko lang, yung mga way ko lang yung masusunod, kaya ayoko nang may kahati ganun. Pero siguro kapag magiging idol ako, tatry ko naman may group. Naranasan ko na din magka-group pero sa ML tournament lang. In your new life, do you see your younger self happy? Oo, kasi natutupad ko na yung mga pangarap ko and gumagawa na ako ngayon ng way para maabot pa yung mga iiba kong pangarap. And sure naman ako na happy siya. If you met your younger self, what would you ask him and why do you choose that question? Diba? Grabe yung mga tanong, parang pang Miss Universe. Michael Clean and Yambo! Bakit hindi niya pinili kung sino talaga siya? Pinili niya pa yung isang bagay na hindi naman talaga siya para doon. Dati kasi talaga, inaasar akong gay, ganun, bakla, ganun. Lalo na sa school. Actually, yung family ko din, inaasar din ako niyan nung bata ako. And nakaka-down kasi, alam mo yun, sa school pa lang, binubuli ka na, no, gay ka. ICOA. Yung bata talaga ako, kapag sinasabihin akong bading, ganun, ayoko yung sinasabihin akong bading. So, mag-a-act ako ng like straight ako, ganun, tapos pipiliin ko magjojowa ako ng ganitong babae para masabing hindi ako bading, ganun. Bakit pinili niyang magpakapeke or piliin yung isang bagay na hindi naman talaga para siya doon? If you are chosen to be an idol, would you take the risk or lose the chance? I will take the risk kasi why not, di ba? Naman alam kong mahirap, iti-take ko pa rin siya kasi syempre sayang yung opportunity. Okay, next. Do you see yourself growing in your situation now?
Oo. Nakikita ko sa sarili ko, nag-grow na talaga ako. Kasi, alam mo yon dati kasi, nangangarap lang ako or pinapangarap ko lang isang bagay pero hindi ko siya ginagawa ng aksyon. Kumbaga parang nangangarap lang ganun. Tapos nagpe-pray lang na sana maabot ko din someday. Tapos nag-overthink lang kung paano kaya kapag maabot ko na yung pangarap mo ganun. Alam mo yun, hindi ko siya nilalagyan ng action. Ngayon, ginagawan ko na siya ng action. Binibigyan ko siya ng effort, tapos gumagawa ko ng way para makaget ng opportunity. Tapos nag-work hard ako para kahit wala pa yung tamang panahon para sa gusto ko, at least kapag dumating na yung tamang panahon na yun, prepared na ako, di ba? Sa pagtitrain ko ng ganon, makuha ko yung pangarap ko o maging success siya. Why did you make a YouTube channel and what's your inspiration? Pangarap ko talaga siya and gusto ko talagang sumikat. And sino nga bang inspiration ko? Walang iba, kundi si Lloyd Cadena. Dahil dati talaga, bata pa lang ako, siya na talaga yung pinapanood ko. So sad lang kasi kinuha siya agad ng maaga. I miss you so much, Queen Lloyd, and I love you. Sana proud ka sa akin pag sumikat na ako. Out of advice you receive, what advice do you like the most and inspire you the most? May nagpapayo sa akin, marami nagpapayo sa akin. Lalo na kapag nag-share ako ng mga problem ko, nagpapayo yan sila. Pero hindi talaga ako nai-inspire or natatauhan sa mga sa mga payo nila. Pero I appreciate. Mostly ako yung nagpapayo. Ako yung nagpapayo sa mga tao. Kapag may problema ako lang din yung nakakasolve. Sarili ko lang din nakakasolve. So, mostly hindi din ako nag-share sa mga tao. As an adult or a teenager, what's the hardest thing you've been through? Ayun talaga yung pinaka-hardest thing bilang teenager para sa akin, yung pagpili mo ng kurso. Pero ngayon, iniisip ko na lang kahit mahirap pumili, kasi ang dami ko pa rin talagang choices ngayon kung ano yung kaaboting pangarap. Ay iniisip ko na lang, go with the flow. Kung ano yung darating na opportunity, i-take na lang ng i-take at kung saan na lang mapadpad. Okay, for the last question. Bakit siya? Siguro kasi siya talaga, wala nang iba. Hala. And that's it guys for tonight video. And sana nag-enjoy kayo and sana lahat ng question nyo ay nasagot ko ng maayos or worth it. Shoutout nga pala kay Mariel Santillar. Bye! See you next time! I've been feeling so